Check tayo, live check. Okay, in 2 minutes, start tayo guys, mga yung coders. So, ayan, ready na to share yung ating live stream para mas maraming makapanood. Remember guys, free lang lahat nung mga series na ipopost natin dito sa IT Works. And this is for all interested na mag-program, maging estudyante ka o nagtatrabaho, or kahit pansariling knowledge lang. And still, yun. See you later guys. Abang-abang lang. You've taken on. I'm out of the cage, 'cause you opened the door. You're as innocent as gold. 'Cause if you're falling for me, just be one. 'Cause I don't think you're ready for it. I'm not the one to mess around. I don't think you're ready for it. Too many people done wrong. 'Cause I don't think you're ready for it.
Okay guys, start na tayo sa ating special episode siya actually for today, for this week. Hindi siya part ng series pero naisip ko siya na magandang i-topic to yung data structures and algorithm. Okay. Una, tingnan natin kung ano ba ibig sabihin ng data structure. Tanong natin kay parang Google kung ano ibig sabihin ng data structure. Yan, sabi niya, data structure is a data organization, management, and storage format. So yun, sa paggawa kasi ng program, hindi lang siya basta-basta na kung pwede mo na siyang i-design as halimbawa sa pangalan, may full name. Diba? Actually, kung meron kang isang tao, pwede mo nang ilagay full name doon Diba? Nagets nyo guys? Pero, depende yun sa magiging usage. Paano kung yung program mo pala is kailangan ng first name ng bawat tao, kailangan yung mga surname ng bawat tao. So, by defining yung data structure ng isang tao, hindi mo siya pwedeng i-design or structure na full name lang yung lalabas. Diba? Hindi mo siya pwedeng ilagay na full name lang kung kailangan mo nung last name niya. So, to make the program is efficient tsaka mas madali siya ma-modify, kailangan yung data structure mo o kung paano mo dinesign yung program mo is tama. So, kailangan mo ng proper na data structure. So, dun sa case na yon, kung dinesign mo na yung pangalan ng tao is full name lang, yung class, hindi mo makukuha kung ano yung last name, di ba? Hindi mo agad makukuha. Although pwede mong i-trim yung full name para kukunin mo yung second word. Pero hindi yun yung proper, hindi yun yung efficient way. So para makuha natin yung efficient way, kailangan natin itama yung structure natin, yung data structure. So kung kailangan mong mag-save ng pangalan, no, buong pangalan ng isang tao, ilagay mo dun yung first name, yung middle name, tsaka last name. Diba? Ayun guys, share natin yung ating live stream. Okay ba? Pa-comment naman guys kung okay yung natin, kung okay yung ating sounds or kung ano. Comment lang ng mga ideas. Questions, yun. Huwag nyo kakalimutan yung mga questions nyo. Comment nyo doon. Basta tayo sa comment section, si Eliza May Ferrer Sally. May I know if you have e-certificate to be issued? Yun, Eliza, yung sa e-certificate, hindi man tayo makapagbigay ng certificate ngayon, pero alam niyo yung pinamimigay natin sa page natin is yung free knowledge. Yan yung mga bagay na hindi makukuha ng ibang tao, hindi mananakaw. Yung kayamanan na hindi mananakaw, sabi nga ng ating mga magulang. Magulang na ako, huwag kayong mag-comment dyan. Ayun, yung seminar natin is free, wala kayong magbabayad. Yung bayad lang dito is, alam niyo na, like lang yung page, share lang yung live stream natin, share yung page, pakalat nyo lang, yun lang yung hinihingi namin bayad sa inyo lahat. Yun. Tapos yung iba, yun nga, may binabayaran sila kasi, yung mga ibang bootcamps, kung tawagin, tawag ng bootcamps nagpapabayad sila kasi meron na silang, tawag din ma? Meron na silang credentials. Kumbaga sikat na sila. Pag sinabing galing sa ganitong bootcamp, di na magbabanggit ng pangalan. Wow, galing sa ganitong bootcamp. Yun. So, wala man tayo nun ngayon. Pero, kailangan ko ng tulong nyo guys. Pakalat yung page natin. Kasi, wala akong background sa pagtuturo. I'm not a teacher. I'm not an educator. Crowdsourcing, yung isang nakikita kong solusyon. Gusto kong makakuha ng comment sa inyo. Paanong style ba yung gusto nyo? Ano bang mga lessons yung ituturo natin? So, ito, for example, itong episode na to, yung sa data structures and algorithm, galing to sa isang comment ng ating masugid na viewer. So, kung meron kayong mga gustong pag-usapan sa programming, huwag yung mahihirap madadali lang para hindi naman
mag-nosebleed or mag-mind blown yung mga nanonood sa atin. Okay, so yun lang guys. Yun lang hinihingi namin bayad sa inyo. Share lang yung page. Huwag ipakalat ang mabuting balita. Ipakalat lang yung page natin, yung live stream natin. Libre to guys, libre. Pero ang gusto nyo magbayad kayo. Side comment. Ayun. Okay. So, isang magandang example na lagi ko tong nakikita. O, pag nag-search ako dun sa, sige, taga lang guys yung mga comments natin, dadaanan natin yan maya-maya. Yung mga nagko-comments. Ituloy muna tayo doon sa episode natin. Okay. So, pag nagsa-search ako tungkol sa data structures and algorithm, lagi kong nakikita yung pathfinding. Ano ba yung pathfinding? Alam niyo si Google Maps, 'di ba? Kapag magtatanong ka ng navigation, big time Google navigation, Google Maps. Guys, kapag nakuha niyo tong idea na to sa data structures and algorithm, guys, maniniwala ba kayo? Yung pathfinding na navigation ni Google, kayang-kaya nyo nang gawin. Kayang-kaya nyo na yung gawin. Sige. Okay. So, meron ako isang example. Switch tayo nung Switch tayo ng channel natin. Hindi pala naka-show yung data structure kanina. Sige, tago na natin yung kodigo. Okay. Data structure. Ayan. Pathfinding. So, meron ako ditong pinipare na mapa. Okay. So, meron akong pinipare dito na sa isang community, may bahay, syempre, merong market, may mall, may park, may school. Tapos, sa bawat destination, guys, take note yung word na destination, yung bawat isa na yan, yung home, yung market, yung mall, yung park, yung mga yan is a destination or a location. Pwede natin sabing location. So, pwede tayong mag-set na sa bahay natin, mula sa bahay natin, pwede tayong magpunta sa market. Pwede tayong magpunta sa mall. Ayan. Then, from that different locations, pwede din tayo magpunta doon sa iba't ibang location. So, paano natin sa pinag-usapan natin data structure, paano natin ma-set itong ganitong map sa ating data structure? Paano natin siya ma-design? Guys, question sa inyo yun guys. Kung meron kayong idea kung paano natin siya ma-design, please, i-put nyo lang doon sa comment section yung ideas nyo kung paano ma-design tong ganitong mapa. Okay? Prepare ko lang tong isang slide ko. Okay. Comment nyo lang kung may idea kayo. Pero, yun. So, data structures. Yan. Okay. So, data structure, para sa mapa na to, na ginawa natin, ang isang way na pwede natin gawin dito is gawa tayo ng table. Saan na? Slide 1. Ayan, gawa tayo ng table. So, isang naisip kong data structure dyan is ganito. So, meron tayong from and to. Babalik-balik tayo. Lagay ko lang dito sa mapa natin yan. Meron tayong from and to na structure.
So from this table, pwede nating ilagay dyan kung ano yung mga possible destinations ng bawat location. Halimbawa, kung manggagaling tayo sa home, doon sa bahay natin. Kung mula doon sa bahay natin, pwede tayong pumunta ng market kasi merong way from home to market. From home, pwede tayong magpunta ng mall. So, ilalagay natin dyan, from home to market. Tapos, from home ulit, pwede din tayo magpunta ng mall. And vice versa. Pwede yun. Kasi two-way siya eh. Nakita nyo guys, two-way siya, di ba? So, yun. So, from market naman, pwede tayong bumalik ng home. Tapos, from market din, pwede din tayong pumunta ng park. Tapos, from market, pwede din tayong pumunta ng school. So, ayan, from market, pwede tayong magpunta ng home. From market, From market, pwede tayong pumunta ng park. Tapos, from market, pwede tayong pumunta ng school. Balik. Okay, tapos, from mall, saan lang tayo pwedeng pumunta? Kainan. Hindi, nasa loob na ng mall yung kainan. Saan tayo pwede pumunta, Ellie? From mall. From home, yon. So, from mall, pwede tayong bumalik ng home. Kasama mga shopping bag. Okay. Tapos, sa park naman, ito guys, binibuild ko yung bawat destinations or possible paths doon sa ating, doon sa ating map na ginawa. So, mula sa park, pwede tayong magpunta ng market. Tapos, mula sa park, pwede rin tayong magpunta ng mall. Kasi, yung makikita nyo yung arrow, yung way natin. Tapos, from park, pwede din tayong pumunta ng school. Then, from school, pwede tayong pumunta ng market, pabalik. Tapos, from school, pwede rin tayong bumalik, papuntang park. Okay. Yan yung isang way to design a data structure sa isang pathfinder, sa isang pathfinding na program. So, kailangan mong mag-gather ng data para ma-convert natin yun doon sa algorithm na gagawin natin mamaya. Uy, algorithm. Okay, gets nyo ba guys? Yan. What is algorithm? Pupunta tayo doon. May mga nagtatanong na sa ating live. May live audience tayo dito, guys. sa chat natin, tsaka sa live, may mga nagtatanong na. So, yun, pag-uusapan din natin later on kung ano yung algorithm. So, basa tayo ng natin. Sabi ni Michael Ampo, sana ma-push na yung YouTube channel nyo. Solid yung ganitong. Wow, thank you. Sige, maganda tayo. Actually, sa YouTube, ipopost natin yung supercut ng mga lessons natin. Kaya yun, na baka may kakilala kayong editor na libre. Hindi, yun, may editor na kami, in-edit lang yung mga videos ng mga lessons natin. Okay, watching from Bicol. Eli, may watchers na tayo from Bicol. Yun, sana all around the world, all around the Philippines. Yun. Java naman next time. Sige, i-consider natin yan, Michael Ampo, yung kung iba't ibang language. Sa ngayon, since tayo, introduction to programming, C# yung gamit nating language. Yung good afternoon kay Neil Martin Mendoza and kay Clarissa Masaya. Good afternoon sa lahat. Good afternoon din sa mga gustong ma-shoutout. Yun, salamat din sa mga ating masusugid na sharers and mga nag-like ng page natin, sa mga nag-share, maraming salamat sa inyo. Ayan. So, yan yung data structure. Review natin para makagawa tayo ng efficient, ng mabilis na application, kailangan mailatag natin yung tamang data structure ng ating program. Parang flowchart? Hindi siya flowchart. Yung flowchart sa algorithm yung flowchart. Pero yung data structure, yung design pa lang ng data structure. Kumbaga, yung data structure, yun yung structure ng data mo. sa loob. Kung paano mo siya dinesign. Yan. Lagi ko ding sa singit lang lagi ko ding binibigay yung analogy na yung isang program ay isang bahay.
So, kung magagawa ka ng bahay, kailangan mo ding i-design yung bahay mo. So, kailangan mong sabihin doon sa architect na kung ilang bintana yung gusto mo, ilang floor, anong kulay ng ganito. Yun, designing na yun eh. Tapos si architect na yung bahalang maglatag nung mga designs na gusto mo. Kasi halimbawa, gusto mo 5 bintana, pero yung wall mo 4 lang. So, may lalagay pang 5. So, may mga ganun. Kailangan mo din i-design ng maayos. Kailangan mo ng matindi, malupit na data structure do sa program mo. So, yan. Ba, yung iba, nagigets na kung ano yung kalalabasan na nailatag na natin yung data structure. Nailatag natin yung data structure do sa map natin. Malamang yung iba dyan, nagigets na kung ano yung algorithm na gagamitin natin. So, yun sa mga ngayon pa lang nakapanood, meron tayong season 1 nung ating introduction to programming. Nandun yung basics ng C#. Pinag-usapan doon yung isang gagamitin natin dito, which is yung looping. Gagamit tayo ng loop. Okay, guys, comments na nga kung may mga questions, dadaan natin yan mamaya. Okay, so, ang goal natin, ang pathfinding natin is from home. Saan mo gustong pumunta, Ellie? From home to market, to park, to school, to mall. Saan mo gustong pumunta? Sa park. Gusto ni Eddie sa park eh. Saan? Saan? Ikaw, Elia, saan? Saan mo gusto pumunta, Kiel? Mula sa home, pwede tayong pumunta ng market, ng mall, ng park, ng school. Saan mo gustong pumunta? Si Kiel, by the way, guys, is yung anak ko. Ano siya, 7 years old, pero mukhang interested. Saan? So, Home lang? At home ka lang? Hindi, from home. mula sa bahay. Pandemic kasi, kaya gusto niya lang sa bahay. Ayun, so from home, Elia, saan mo gusto pumunta? Sa mall. Okay, gusto niya. Okay, sige, sample natin sa mall. So, from looping, okay, so from home, pwede tayong, sabi natin, pwede tayong pumunta ng market, pwede tayong pumunta ng mall. Saan mo ulit gusto pumunta? Sa mall. So, ilulup lang natin lahat ng destinations. Ba't ako bumubulo? Ilulup lang natin lahat ng destinations mula sa home. So, from home, pwede ka pumunta ng market. So, from home, pwede ka rin pumunta ng mall. So, makikita na agad nung pathfinder natin na kung ilulup natin yung destinations na kaya natin puntahan mula home, makikita na natin yun sa tawag dito. Makikita na natin yun dun sa makikita natin yun dun sa data structure na ginawa natin. So, ikaw, Ellie, saan mo naman gustong pumunta? Park. Sa park. Ayan. Sige. So, sabi natin, meron ditong park. Pero, kung titignan natin, walang path. Wala tayong navigation diretso sa park. Mula home, papuntang park. Pero, kung titignan natin yung map, meron tayong path. Mula home, papuntang market. Na pwede pumunta sa park. Tapos, yung market, papunta ng park. So, paano natin siya paano natin siya i-design o ipoprogram? So, yun, gagamit tayo ng loop. So, from home, kailangan natin makuha lahat ng paths papunta dun lahat ng paths or mula home sa ibang lugar. So, dun sa data structure natin, meron tayong, saan ba yun? So, sa data structure natin, meron tayong mula home, papuntang market, papuntang mall. Pero hindi tayo doon pupunta eh. Pupunta tayo ng park. So, kapag nakuha na natin yung destination doon at hindi pa yun yung final destination natin, kukunin naman natin ngayon, ito na yung algorithm guys. Kung wala doon yung destination na talagang pupuntahan natin, kukunin natin lahat naman ng path mula market. So, doon sa sample natin, sabi natin, mula home, galing market, yung home, pwede magpunta ng mall.
pero wala papuntang mark. Isa-isahin naman natin, ilulup natin ulit. Ilulup, ha? Mark. Anong mark? Mark. Anong mark? Sabi mo, Mark. Mark ba sabi ko? Mall, market, tsaka mall. Mark ba sabi ko? So, ano naman? So, yun, from market, kunin naman natin lahat ng possible destinations mula market. So, ilulup natin ulit to. So, market is home ba siya? Hindi. Market, papunta ba ng park? Uy! Uy, papunta ng park. So, from home, pwede tayong punta ng market. Tas from market, pwede tayong magpunta ng park. Okay, guys? So, yun. Makakuha mo na yan. Makakuha mo na yung ang tawag ito? Yung path o yung navigation. So, ganito naman ang gagawin natin ngayon. Subukan natin siya i-program. Okay ba yun, guys? Yung algorithm? If ang nakikita ko dyan. If? Sige. Ano pa yung nakikita mong gagamitin natin na topics dun sa season 1 ng ating introduction to programming? Ano pa yung nakikita mo, Ellie, na gagamitin natin dyan? If, okay. Pwede tama. Gagamit tayo ng if. Ano pa? Ano pa yung nakikita mong gagamitin natin dyan, Nak? If na mayroong else if tapos If na may else if. Ayun. Sige. Ang nakikita, paano natin gagamitin yung loop? Hindi mo nakikita kung paano natin gagamitin yung loop. So, yun. Tinanong ni Ellie, hindi daw makikita kung paano gagamitin yung loop. Sige. Try natin na. Okay. Try natin siya i-program. Okay? Open ko lang yung aking kita ba, guys? Kita na yun, no? Okay. Sige, bago natin simulang i-program yung ating Pathfinder, basa tayong comments. Sa mga gusto shoutout lang. Chat nyo lang yung mga friends nyo na gustong manood. Shoutout natin yan. Nauso yan eh. Trending yan. Shoutout na yan eh. Si Xander Dehanyo. Sabi niya, shoutout kay Rasul Acuña, Joshua Mariano, Brian Dexter, Camarce, Hiro Nava, Jose Quinto, Mark Joseph D. Ambion. So, yung pronunciation na, bigyan nyo na lang ng katarungan. Yung pagpapronounce ko. Ayun, sana mapo yun nga. Sana mapo sa YouTube. Okay, good afternoon kay Robby. Kay Clarissa, masaya yun, nabanggit kanina. Yun, salamat sa mga punctuation mark notify. Yun, para pagka mayroong bagong notifications, mga events, live streams na tulad nito. Yun, manonotify kayo. Okay, simulan natin yung algorithm. So, sabi natin, meron tayong switch back tayo dun sa ating presentation. Sabi natin, meron tayong table. So, gagawin natin tong data structure na to. So, magkikreate ako ng isang class na locations. O paths na lang, paths. Si paths, meron siyang public string na location from. Meron siyang public string na location 2. Okay? Tapos, sabi natin, meron tayong from home to market, from home to mall. So, i-create natin tong data na to. Okay? So, to create yung data, mag-create lang ako ng isang variable na list siya ng paths. Ang lagay natin siya as paths. Yan, paths na lang. New list ng paths. Pause pala to. Yan. Tapos, lagay natin yung type natin na mabilis. Meron tayong kaya lang, guys. So, meron tayong home to market. Saan ba yun? Okay. Location pala to.
Balik natin So, meron tayong locations. Hindi paths tawag dyan Paths. Okay, sabi doon, from home to market, home to mall, lagay natin yan dyan. Tapos from market to park, market to school, tapos from park to mall, tapos from park to school, then from school, pwede tayo magpunta ng park. Actually, yung school papunta ng park, meron na siya kasi meron na tayong park to school dito so i-skip natin yan. Walang bicycle. Okay. Ipapakita natin mamaya kung paano natin siya i-design yung vice versa niya. Okay? So, ayan. So, next na gagawin natin is, kailangan nating humingi sa user nung input natin. So, ito guys, yung mga ginagawa ko ngayon, na-discuss na natin to doon sa ating previous season nung Introduction to Programming. So, walang bago dito. Kung bago sa inyo to, panoorin nyo yung first season ng ating Introduction to Programming. So, mag-declare lang ako ng dalawang variable, location from, tsaka location to. Then, hingi tayo ng input galing sa user. Right line, enter, entry. Location from. Tapos, lagay ko yung value nun sa variable natin na location from. Ayan. Sundan mo naman to, Ellie, di ba? Ito naman yung ginagawa natin ng mga nakaraan. Yes. So, ayan. Mag-right line din tayo. Tapos, location 2. Straight line. Tapos, ito na yung algorithm natin. Gagawa tayo ng isang algorithm na ilulup natin. Yung napag-usapan natin kanina na ilulup natin yung bawat location to search for our destination. So, una, ang gagawin natin is declare muna tayo ng ating loop ay ng ating function. So, get distance get distance, get location. Public int natin siya. Get distance to. So, bibilangin lang natin yung steps. Halimbawa, from home to market, lang siya, one step lang siya. Pero kung from home to school, home to market, isang count yun, tas market to school, pangalawang count. So, bibilangin lang natin yung number of destinations para bago makapunta doon sa ating destination. Okay, get distance to. Ang input natin is, siyempre, kailangan natin malaman kung ano yung location from, tsaka location to. So, hingin natin input yan kay user. Then, mag-declare lang ako ng return value niya na 0. Tapos, lalagay lang natin niya siya na ito yung i-return niya na value. Akala ito. Ito yung i-return na result nitong function na to. Okay? Itong function na to. Tapos, nabanggit natin, doon sa algorithm na ginagawa natin, kailangan natin kunin lahat ng possible destinations mula doon sa location natin. So, ang gagawin natin is, from this list, meron isang function ang list na paths.where magkakreate tayo ng link queue. Kung ano yung link queue, siya yung sana tama yung naisip kong pero kunin ko yung tamang description ng link queue. LINQ. So, gagamit tayo dito ng link queue. So, ang link queue is, ang ibig sabihin niya is language integrated query. So, isa siyang namespace, ito yan. Namespace ni C# na pwede kang mag-create ng mga where statements within dun sa collection or sa list. So, yun. Una, magde-declare muna ako ng variable. List siya ng paths na ito yung possible destinations. Equal to paths.where. So, syempre,
kung sinasabi natin na from home to anong destination natin, kukunin natin lahat ng possible destinations mula sa home, mula sa location from. So, ang syntax niya is inline na function. So, yung x niya is yung location from nito is pareha doon sa input natin. So, kung yung input natin is pareho doon sa location from, yun yung i-return natin na list. Ang sabi niya ay to list. Ayan. Okay. So, try lang natin i-run guys para mapakita ko ng maayos kung ano yung resulta nitong ginagawa natin. Call ko lang yung get distance. Get distance to location from location to. Sample lang natin. Ang tawag ito? Yung layo niya. Distance. Sabi ko nga eh. Ayan. So, lagay lang natin muna sa variable na distance yung result nito. Sabi niya, non-static kasi static yung ano natin. Sige. Hindi. Gawin natin static yung ating class, yung ating list, tsaka yung ating function. Ano sabi niya? Public int. Ayun. So, yan. Tapos, sige, ano tayo dito. Sample run lang natin. Pakita ko lang kung ano yung naging resulta nung link queue na ginawa natin. So, ito na yung console natin. Enter location from. Lagyan natin home. Tapos, location 2 is market. So, balik tayo sa application natin. So, ayan. Sabi natin, location from is from home to market. So, ngayon, pasok tayo sa ating function. Tapos, dun sa paths, meron siyang 6 na possible paths. So, itong 6 na to, is ito lang yun, yung nasa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong variable, listahan siya ng paths na ang laman niya is lahat to. So, sabi natin, kukunin muna natin lahat ng possible destinations mula sa home. So, yung syntax na to na .where, tapos yung x equal greater than x.location from, ibig sabihin, yung bawat isa na location from dito is pareho doon sa input natin na home. So, pag niran niya yan, ang possible destinations lang natin ay 2. So, mula dun sa path natin na meron na 6, nag-filter tayo. Hinanap lang natin lahat ng possible destinations mula sa home. So, yan yung syntax nun. So, nakakuha tayo ng 2 paths. So, meron tayong from home to mall at meron din tayong from home to market. Na-filter natin yung 2 paths na kailangan natin doon sa listahan natin, doon sa na-establish natin na data structure na path. Okay. So, yan, nakuha na natin siya. Ngayon, i-check natin kung nakapunta na ba tayo doon sa pupuntahan natin. So, paano yung gagawin natin doon? Siyempre, kailangan natin i-check. Okay? So, check natin. If yung location from is equal to doon sa kailangan muna nating i-loop. Kailangan muna nating i-loop yung nasa loob nito. So, iisa-isahin natin yung lahat ng possible destinations mula home. Okay? So, iloloop natin. Paano natin siya iloloop? Gagamitin natin yung for each. Alam, Eli? Alam? So, sa bawat for each paths, hindi na, sa lahat ng paths na possible destinations, path muna pala to. For each path in possible destination, sa lahat ng path
sa loob ng possible destination. Ang hirap tagalogin. Stop na natin. Yan, isa-isayin natin. So, itong syntax na to, isa-isayin lang natin yung bawat path sa loob ng possible destination. So, i-check na natin ngayon. Kung yung pupuntahan natin is pareho ba doon sa possible destination location 2. Bakit? Hindi pala. Ano pala to? Path location 2. Yan. So, check lang natin kung yung isa dun sa listahan niya is yun na hinahanap natin. Okay. Ilulok natin ito mamaya guys para mas magets natin. Kasi ako nalilito din to eh. Nalilito din dito eh pagka ganyan eh. So, kapag nakita na natin siya, dagdagan lang natin ng value yung ating return value, tapos break. Ano yung break? Yung break is to exit yung looping natin. So once na makita na natin yung destination natin, exit loop na tayo. Pero paano kung hindi pa? Hindi pa natin nakikita. Diba? Paano kung hindi pa natin nakikita? Ang gagawin natin guys is magkakaroon tayo ng recursive function. So, di ba, sabi ko nga guys, yung coder, sabi ko nga, di ba, pag halimbawa, papunta ako ng school. Pero mula home, wala akong nakitang market. So, titignan ko yung market kung meron papuntang school. So, ilulup ko ulit yun. So, from market, from home, park ba, school ba, nakita ko. Pagdating doon, dito na siya babagsak. Simulate natin to guys, para mas madali. So, kapag hindi ko nakita yung location na yun, yung kukunin naman natin yung distance mula doon sa possible destinations. So, from market, sa path.location to, titignan ko kung meron siyang papunta doon sa hinahanap natin. Try natin. Actually, ito na yung yung algorithm natin. Ito na yung yung algorithm. So, sige, basa tayong comments. Sabi ni Neil Martin Mendoza, may e-certificate din po ba kayong binibigay? So, yun nga, Neil, wala pa tayong binibigay na e-certificate ngayon. The reason behind it is, wala namang bayad eh, yung live stream natin. And also, yung pinaka-reason kung bakit ko ginagawa itong live stream, kung bakit ako nagtuturo ng programming is, si Kate Ellie, yung panganay kong anak na 11 years old is, nakita ko ng interest sa programming. So, yun nga, paulit-ulit ko na sinasabi sa mga previous episode natin, tuturuan ko din naman siya ng programming eh. So, itong mga tinuturo ko na to is, nakapokus ako sa kanya, dun sa progress niya. Kaya, yun. Since turuan ko na naman si Ellie, mag-dedicate din kami ng oras, edi dami ko na kayo. Turuan ko na din kayo. Kaya ni-live stream natin to. So, yun guys. For now, wala pa guys. Take note, wala pang binibigay na e-certificate sa ngayon. Pero dadating tayo dun. Pag dumami ng community natin, pag meron na tayong credentials, and pag sikat na tayo. Kasi parang baliwala rin naman yung e-certificate kung makita galing sa IT Works Development Team tas hindi naman kilala, di ba? Yun. Kaya inihingi ko yung tulong nyo guys para ikalat yung live stream natin. Kasi kayo din naman yung kayo yung magiging dahilan ng paglaki ng live stream natin. At kapag tayo ay malaki na yung community at makilala na sa kahit paano may makakilala sa atin, pag nakita yung certificate mo galing dito sa IT Works Development Team, meron ng panghawakan yung certificate na ibibigay natin. Kaya yan guys, kailangan ko ng tulong nyo. Okay, Dennis Albonia, continue. Yung dito yata yan sa for each. Tingnan natin kung continue or break. Pero alam ko break yun para mag-exit doon sa for each. Yun, si Prax Donor. Hi Prax. Free to learn lang to. Yun, sabi ni Prax. Then, shoutout kay Kiray. Kung sino man si Kiray. Shoutout ka ni Dennis Albonia. KR Rivera, meron po bang registration? Wala tayong registration dito sa live stream natin. Pero KR Rivera, meron tayong chat group. Facebook chat group, Messenger chat group na
doon, kung meron kayong mga questions na mabilis ang sagot, meron tayo doon. PM mo lang yung page, PM mo lang ako doon sa page natin. I-add kita doon sa chat group natin. Hi din kay Angelina Abuda. Salamat sa pag-watch, sa pag-view. Okay? So, tara, i-run na natin to kung gumagana. Hindi ko pa alam kung gumagana to. Pero, yun din ng isang magandang katangian na isang programmer na nakita ko rin kay Ellie. Habang ginagawa mo yung program, sinasimulate mo na din. So, makikigets mo kung tama ba to? Pagka dito nagpunta yung program, paano pag nag-else if, saan mapupunta? Yan, sinasimulate mo na yung program. May mga websites na, share ko dito sa page natin, may mga websites na may pang practice. Share ko yun. Kasi ang ganda nun, kahit sa akin nakakatulong yun eh. Ilang taon na ako nagpo-program, ilang taon na akong bilang programmer, pero nakita ko yung kikilitin mo yung utak mo sa pagsasimulate. Laking tulong, share ko yun sa page natin kung ano yung Pathfinder kasi. Share ko yun kung ano yung website na yun. Doon sa page natin. Kaya abang lang, follow and share lang doon sa page natin. Okay? Yun, salamat kay Prax sa pag-support sa ating page. Kaya naman, may donation dyan. Yan, kung yun lang hiningin namin talaga ngayon. Yung share o ipakalat yung page natin. Kaya may sinusulat lang ako. Okay, run na natin to. Magkaalaman na. Okay, sa console app natin. So, hanap tayo. Location from. So, from bahay, punta tayo ng... Elisa, mo gusto mo punta school? Punta tayong school? Park. Punta tayong park. Okay. Sige, punta tayo ng park. So, yan. Ang unang call natin sa distance is from home to park. So, run na lang natin yan. Kukunin natin lahat ng destinations na mula sa home. Meron tayong nakuwang dalawang path from home to market at mall yata yun. Tapos check natin kung yung park ba na yun, yung pupuntahan natin is isa doon sa listahan ng path. So, unang lumabas din si market. So, hindi pa yung destination natin, di ba? So, ang gagawin natin, mula market, tignan natin kung mayroon papuntang park. So, niloop ko siya. So, yung second call natin ng get distance to is from market to park na. So, dun sa sample natin na data structure kanina, di ba? Nung una, from home to market. Pero, hindi pa yung market yung destination natin eh. Ang destination natin is park eh. Titignan ko naman ngayon lahat sa market, lahat ng possible destination dun sa market. So, kukunin ko lahat ng possible destinations from market. Ilan yung nakuha natin? Oh, 6. Teka, parang, hindi, ito pala. 2. Kinabahan ako doon. So, meron tayong dalawang possible destinations mula market. So, meron siyang papuntang park, meron siyang papuntang school. Okay? So, return natin. So, yung i-loop natin. So, chinek natin kung yung pupuntahan ba natin is papunta na dun sa pupuntahan natin sa listahan. So, pag nakita niya na yon, magre-return value tayo ng +1. So, break natin. So, nung pag-break, yun, lumabas na siya. Nag-return value. Guys, tingnan nyo to kung saan babalik yung natin ha. Bumalik siya doon sa dito. Medyo nakakalito ko to. Kasi siya recursive function. So, yung unang pass doon sa function na yon is iba pa doon sa second pass. So, medyo nakakalito lang talaga. Kahit ako, guys, honestly, nakakalito to. Pero kaya yan. Kaya sinasimulate natin.
So, try natin siyang ano. Teka. Hindi natin ano. Pathfinding to. Ayun. So, ang distance niya is 1. So, hindi pa mali pala to. May mali pa doon sa distance kasi ang expected natin na sagot dito is 2. Kasi from home to market, isang step na yun. Tapos from market to park, 2. So, check natin kung alin doon yung hindi natin na bilang. Ayun. So, dapat meron tayo ditong bawat step natin is kailangan meron tayong bilang. Na, syempre, kada step mo, whether destination mo na ba yun or hindi, dapat mabilang mo yun. May count na siya dapat. Okay. Tapos, sama ko lang doon sa output natin. Console.writeLine total steps is tapos yung distance. Yan. Ano yun, nak? Hindi, kasi yung adapting sa Roblox. Magkakaroon na ng pathfinding. Sa Adapt Me? Aba! Sakto Ayun. Sabi ni Ellie, dun daw sa Adapt Me, sa Roblox, meron daw, magkakaroon daw ng pathfinding. Ano yung pathfinding na function nun? Ano yung mangyayari sa pathfinding? May bridge kasi doon. Madalas yung mga pets nahuhulog tapos nai-stack. So, ang ginagawa nila, umuusod yung pets tapos naghanap talaga ng posibleng Ayos yun Ayun. Meron daw pathfinding doon sa nahuhulog daw kasi yung pets doon sa river ba? Sa river, kaya nilagyan nila ng pathfinding na kailangan dumaan ng bridge. papuntahan nila destination. Okay, sige. Run ulit natin. So, saan mo naman gusto magpunta, Ellie? School naman. School. So, from home to school. Okay, check natin. School, pero ngayon from home to laptop. 6 daw? Yeah. Mali. 6 daw. Pumunta pa sa park. Tama ba na 6? Mali. Tama. Hindi. Kailangan mo lang idagdag siya dito every time na magraran. Sige nga, check natin. Ayan guys nagde-debug tayo. So, ang ginawa ko kasi is nilulup ko siya. So, kahit mali yung destination niya, kinakount niya pa rin as 1. Babalik siya dun So, dapat hindi. Okay? Sige, yan natin. From home to school. 5, hindi, mali pa din 5 ang sige nga, natin, natin, simulate natin. So, location from home to school. Ay! Sorry. Walang break. Tama ba? Okay, nagets ko na. Tama lang na dito to. Pero dapat sabihin natin na I is equal to 0. Tapos I is equal to get distance if I is greater than 0, return value plus equal to sa papaliwanag ko guys kung ano ibig sabihin itong ginagawa ko. Ayun. Ang nangyari kasi is kahit nakita na niya yung destination, nilulup niya pa din yung mga possible paths. Kaya nangyayari, kinakount niya pa rin yung nalilito ko. Kinakount niya pa rin yung step kahit hindi naman doon yung pupuntahan niya. Naliligaw. Pati ako naligaw kaya kailangan natin ng pathfinding. Okay, so from home to school. Wag mo natin simulating natin kung tama yung sagot. Nasaan na? Total step 1 daw. Okay, hindi. Magano pala dito. Ayan.
So, nga, try natin from home to market. Total steps niya, 1. Okay? Tapos, from home to school. 1 pa din. Taga lang. Okay. Yan. Kailangan pala natin idagdag yung ano doon. Kaya natin idagdag doon. Hindi eh. Hindi. Equal lang to dapat. Ito ang I nito. Yan. Sure na to. From home to school. Hindi 1 pa rin. Sige nga, simulate natin. Home to school. Hindi. Home to park. Ay! Simulate natin. Home to park. Check natin. Kung natin yung possible destinations sa home. Mula home, nakuha natin yung 2. Chinek natin. Hindi pa yung destination natin. Kaya kung natin from market to park. Kung natin lahat ng possible destinations to sa park. Kasi isa-isahin natin yung destination na yon. Park ba is papuntang park. Yan, nag-return siya ng +1. Tapos, may 1 na return value. So, nilagay niya dun sa I. Aha! So, yung I niya is +1. Return value is 0. Kailangan natin ilagay yung value. Okay. Kailangan natin ilagay yung yung current value. Kailangan natin ilagay yung current value nung sige nga, try natin. So, naging 1 siya. Turn value niya 1. Ayun. So, kailangan natin ilagay yung current value niya. So, magkakaroon tayo dito ng isa pang parameter do sa distance natin na current number of steps. Tapos dito, lagay natin yung distance niya. 0. Try natin Distance niya. Then, dito naman is yung current number of steps. Okay, run. Run natin. So guys, nagdedebug tayo kung nagdedebug natin kung bakit hindi natin nakukuha yung desired value. So yun, bukod sa simulation, na-simulate mo siya, pero meron pa rin mga debugs doon, meron pa rin mga bugs na lalabas. Iyan natin yun, i-debug natin siya. So from home to park, kinuha natin possible destinations from home, 2 yung nakuha natin. So, doon na ba yung path natin? Kung hindi pa, yan natin yan. I-check natin doon sa, mag-recursive function tayo. I-call naman natin, mula market naman, papuntang park. So, mula market, papuntang park, check natin yung number of steps. So, pag nakita niya na yung location na yon, parang hindi dapat, So, kailangan natin ilagay din dito yung current steps. Okay. Tama ba? +0 siya eh. Hindi, +1 siya dapat doon sa current step. Debug natin guys Sige nga, try natin na return value dito +1. Break natin. So, yung return value niya, 1 siya dapat. Break niya, return value 1. Tapos, yung I niya, yun, 1 na siya dito.
1 pa din. Paano natin siya isa-simulate na kapag number of steps, magpa-plus 1 tayo ng step kapag nag-start tayo dito. So dito dapat meron din tayong plus 1 dito sa current step dito. Ako kasi nag-step na tayo dun. Sige, run natin. And so from home to park, meron tayong dalawang path. Yun. So current step niya, dinagdagan natin kasi nag-step na tayo dun eh. So, mula market naman, possible destinations niya dalawa, papunta na ba yun ng park? Yun, nag plus 1 ulit. Dapat to number of steps na dito. Okay. Sige, i-rerun lang natin. Yun, guys. Yan, habang nagpo-program tayo, nakikita natin yung paano natin siya i-debug. Pag ginawa natin yung path, yun, yung return value niya, naging plus 2 na siya dapat kasi nakita niya na yung location niya. Okay. Sige. Dapat dito wala na to. Kasi may plus 1 ka na dito. Magiging 3. 2. Okay. Wala na to dapat. Sige, lagay na natin to ng ganito lang. Ganito lang siya kanina eh. Check natin kung tama yung naisip ko. Kung tama yung sinasimulate ko sa isip ko. Home, park. Ayan. Simulate din natin na isa. Hindi na tatagalan lang. 0 pa siya. Ano yung naging result? Mukhang tama nga yung kanina. Pero, dapat to break na to. Ayan. Sige, run natin diretso. From home to park. 0 naman ngayon. Oh my, oh my. Bakit siya nagiging 0? May plus 1 tayo dito. Sige, simulate natin ulit. From home to park. So, yun. Sorry. Number of steps, 1 siya. Return value niya, 1. Kinuha niya lahat yung path. Return value niya is 2. So, nag-return siya. 2 na to. Return I kasi. Return value is equal to I. Okay. Yun. Okay. So, tumama siya doon sa test case na yun. Kasi from home to park is 1, market, 2, yung park. Try natin ngayon. Simulate tayo. Try naman natin yung from school, from home to school. Okay? Guys, kung may questions lang comment lang doon sa ating comment section. So, from home to school. Check natin. So, yan. Hindi pa yung destination natin kasi market pa lang yung nandito. Simulate natin. Kinuha natin lahat ng paths from market to paths from market. Tapos yun na ba yung destination natin? Hindi pa. So, kinuha niya ulit. Lahat naman ng mula park papunta ng school. So, kinuha natin lahat ng possible destination sa park. May nakuha tayong dalawa. School tsaka mall. So, hindi ulit. Okay. Check natin. Okay. Total step natin is 3. Okay, bakit naging 3 ulit?
long cut. Nag-park tapos school. Ha? Nag-park ko. Doon siya dumaan. So, si pathfinder natin. Tama naman eh. So, mula home, papuntang market. Market, papuntang park. Tapos from park, papuntang school. So, ito yung kinuha niyang daan. So, yun. Ayan. Sige guys, ito. Ayun naman, nakuha niya naman eh. Nakuha niya naman yung papuntang school. So, may pathfinding na. So, yung assignment ko guys para sa inyo is i-share ko yung code na ginawa natin. You can modify it to whatever modifications you want. I give you permission. Tapos, try nyo din send sa akin. Kung paano nyo makukuha yung shortest path. Oh, yun yung assignment ko sa inyo guys. Please, gusto ko sana ni-encourage ko kayo na mag-participate. Gusto nyo ba may giveaway? Sige, pwede tayo mag-giveaway. Sige, doon sa magsasend ng kanilang submission. First to send a submission na correct submission to get the shortest path from home to school. Yung tama guys implement natin yung natutunan natin. Magpapag-giveaway tayo. Ayan, may giveaway tayo. Yung giveaway natin, surprise natin. Surprise yan sa ngayon. Pero yun, kung sino yung makakasagot o makakapag-send, unang-unang makakapag-send ng shortest path from home to school, meron tayong pag-giveaway. Okay guys? So yun yung nasaan ba yan? Yun, that's it I think for this episode para sa ating data structures and algorithm. And ulitin ko, kung meron kayong mga comments or suggestion na gusto nyo matutunan bukod sa mga nabanggit kanina like yung Java, or alam ko meron din nag-comment ng JavaScript or web development kung gusto nyo din. Comment lang guys. Pwede nating i-discuss yan doon sa ating channel. Okay? So yun, I think that's it for this episode guys. Data Structures and Algorithm. Dito ulit ako, ang inyong lead developer ng IT Works Development Team na si Chief Mitsu at ang ating apprentice programmer na si Keith Ali. na nagsasabing keep on learning, young coders. Sabi ni Kiel, Stay curious and keep exploring. yun, stay curious and keep exploring daw. So yun, that's it for this episode. Bye, young coders.